Hello po sa lahat. So, ngayon magluluto na naman po tayo. So, ang unang kong lulutuin is yung ham. And then, after, isit aside ko tong ham. So, kakailanganin din natin yung repolyo. So, hiniwa ko siya ng maliliit. Tapos, ibabad natin siya sa mainit na tubig for 10 seconds. Tapos, i-drain natin yung ating repolyo na nahiwa. After natin ma-drain yung ating repolyo, so, gagawa na tayo ng ating mixture. So, yung una po is ilagay natin sa bowl and then ilagay natin yung repolyo. Ayan, nasala ko na yung repolyo and then kakailanganin natin ng onion. So, wala akong white na onion, so violet na onion yung aking ginamit. Kasi yun ang available sa akin. So, idagdag natin, ayan, repolyo, onion, at tapos, nagdagdag tayo ng ground black pepper, and then, i-mix natin siya ng maayos. Tapos, kakailanganin din natin yung itlog. Ayan yung itlog, 4 na pirasong itlog, tapos, i-mix natin yung ating itlog ng maayos. Kapag okay na yung ating mixture sa ating itlog, so, bali, idagdag na po siya natin doon sa ating mixture. Ayan na, mayroon na repolyo, onion, at saka yung idadagdag natin yung itlog. Tapos, mix naman tayo ulit. Ayan, so, dapat ma-mix natin siya ng maayos nang sa ganun ma-spread talaga yung itlog at saka yung ating vegetables. So, bali ito na po yung ating mixture. So, ayan na. So, ngayon magpapainit na po tayo ng ating kawali. So, ayan yung kawali ko. Hindi masyadong malaki kasi mamaya babaliktarin natin yung ating niluto para at least mabaliktad natin siya ng maayos. So, kailangan lang natin magpahid tayo ng mantika doon sa ating kawali at tapos ilagay na natin yung ating mixture. Tapos, sa ibabaw, kailangan lang natin siya i-flatten yung surface niya. Ayan. So, need talaga natin i-flatten yung ibabaw. And then, ayan. So, yung ating apoy, kailangan lang din hindi masyadong malakas. Yung katamtaman lang talaga. Tapos, yung ham na nakasit aside, so kakailanganin din natin yun. So, kapag medyo luto na, so ilagay na natin yung ham sa ibabaw ng ating niluto. Ayan na, naka-spread na yung ham kasi nga na 1-on-1 lang ako. So, ayan, hindi ko na naipakita talaga ang paglalagay ng ham. And then, kapag okay na, maluto na siya, so, mamayang konti, babaliktarin natin yung ating niluto. So, ayan na, ongoing pa din yung ating pagluluto. So, tinakpan ko siya para maluto talaga siya ng maigi. Para luto talaga yung lahat na parte. So, mukhang okay na to, ibaliktad. So, kailangan natin ng plate para katulong dito sa pagbaliktad. So, ayan, nabaliktad ko na din, guys. Hindi ko na din napakita sa inyo kung ano pagbaliktad ko dito. And then, may nahulog isang ham. So, okay lang yon. So, after, naglagay na tayo ng ketchup or pwede rin tomato sauce. Sa akin, ketchup yung ginamit ko since yung mga bata is mahilig sa ketchup. So, after natin may lagay yung ketchup or tomato sauce, maglagay tayo ulit ng ham. So, spread ko ulit yung ham na natira. So, ayan, inubos ko na siya lahat dyan. Ayan na yung lahat na ham na niluluto ko kanina. So, after, ano naman tayo ng cheese. Ayan, spread tayo ng cheese sa ibabaw. Kudkud ng cheese. Tapos, spread natin dyan sa ibabaw. Tapos, once okay na siya talaga, i-simmer po natin siya. I-simmer po natin para maluto yung cheese na nilagay natin doon sa ibabaw. So, kapag okay na talaga, so, pwede na siya kainin.
Kailangan lang natin tingnan kung okay na ba yung ating niluto. And then pwede na siya slice. So, itong ala pizza natin na niluto, guys, very perfect talaga to sa mga taong ayaw na kumain ng rice. Ayan, nakita nyo naman yung ating ingredients. So, luto na. Ready to eat na.